Hello mga ka-DJ, magandang araw na naman nga po pala sa inyong lahat. At eto, meron na naman tayong on-call service, electrical. Kinontak nga pala tayo ng ating customer at ang sabi isa nga pala siya sa ating mga followers at subscriber. Ngayon gusto niya ipa-check yung mga submeter ng kanyang apartment dahil meron nga daw naging problema. Kasi ang gusto nga pala ng may-ari yung sa water pump niya is dalawang submeter ang magbibigay ng supply. Yun daw ang ginawa ng dati niyang electrician. Para pag gumana yung isang water pump, dalawang submeter ang magcha-charge dahil dalawang apartment ang gumagamit nito ng isang water pump. Ngayon titignan natin kung anong ginawa ng dating electrician para maisaayos natin ito. Dahil ang sabi niya kawawa daw yung isang apartment dahil halos isang apartment lang daw ang nagcha-charge pag gumagana ang isang water pump. So ngayon tignan natin. Ito nga pala yung main breaker niya at yung mga submeter. At ito na nga yung water pump na papaganahin yung may motor. So ayan nga pala siya. So ito ang ginawa ng dati niyang electrician. Lubhang delikado. Dahil konting pagkakamali mo maaaring pumutok dahil maaaring magsabay ang pagpasok ng kuryente nung dalawang submeter. So ayan, dyan dati nakatap yung sa water pump. Ito unang submeter at pangalawang submeter, pareho niyang kinunan ng power supply, tapos nilagay niya ng tig-isang breaker. So ayan, napakagulo at lubhang delikado dahil maaari iyang pumutok o masunog dahil pag nagsabay ang pasok ng kuryente ng submeter, dalawang submeter. So ayan, tapos ang pagaganahin yung dalawang yan itong gantong klaseng sistema lubhang napakasakit sa ulo at lubhang napakadelikado. So ayan, pwede yan sumabog dahil kung sakaling sabay yan na naka-on tapos dalawang kuryente ang papasok, kuryente na submeter 1, submeter 2, baka magsalubong yung line 1, line 2 maaari yan sumabog. So ang ginawa pala dyan ng dating electrician iyan. Tapos ang nangyari ang nakukuhanan lang niya ng power supply yung isang submeter lang. Kaya kawawa naman yung may-ari nung isang apartment. Yung umuupa kawawa naman dahil siya lang ang nagcha-charge. Ngayon ang gagawin natin diyan nagpabili na lang ako ng bagong submeter at saka breaker. Tapos yung main supply niyan itatap na lang natin dun sa pinaka-main, dun sa pinaka-may-ari ng apartment. So ayan, ginagawa na nga ni Boss Michael at babaklasin natin yung mga ginawa ng dating electrician. Lilinisin natin yan. Tapos nagkabit na lang tayo ng bagong submeter. Submeter lang to para talaga dun sa mismong water pump lang. Para ang mangyayari dyan dito na lang magre-reading yung may-ari. Tapos hatiin niya na lang yung magiging reading niyan. Total magkakilala naman yung dalawang umuupa. Sila na ang bahalang mag-usap kung paano gagawin nilang hati dyan. So ayan, binago na rin natin at inayos natin yung pagkaka-layout ng wiring ng electrical. So ayan, yan yung dating submeter na dalawa. So ngayon magiging malinis yan, tatanggalin natin lahat ng magulong wiring dyan. At kakabitan natin siya ng bago at maayos. Bali yung water pump dyan na lang kukuha ng supply dyan sa may bagong kabit natin na submeter. At dyan makikita mo talaga kung gaano kalakas kumuha ng kuryente ang isang water pump. So ayan, tineterminate na ni Boss Michael. At na install na natin, kakabit na lang natin siya ng outlet dyan mamaya. Para yung plug may saksak natin ng maayos. At ito yung dating plug na kinabit nung dating electrician. Ayan makikita nyo bakit ganyan. So ayan, inayos natin, pinalitan na lang natin siya ng plug at saka ng wire. Yung diretsong wire na at wala nang dugtong na ganyan. So ayan, pinalitan natin siya. Ang wire pala na yung pinalit natin dyan is flat cord. Tapos yung plug inayos na rin natin. Ayan, i-terminate, ikakabitan na lang natin ng outlet dyan para matesting natin tong water pump mamaya. So ayan natapos nang ikabit ni Boss Michael at iyan testingin na lang natin.
At itong mga to itatanggalin na natin to. Kasi nagkakaroon din ng pangamba yung may-ari ng mga submeter, yung mga nangungupahan na para daw may nakatap dun sa kanilang submeter. So ayan, bago natin tinakpan, ipinakita natin sa kanila na malinis yan. At iyan, i-on na po natin yung main breaker ng water pump. So ayan, na i-ano natin. Ngayon titesting natin kung gumagana yung submeter. On na natin at pagaganahin natin yung water pump. So ayan, makikita nyo po yung layout natin is maayos na. At yan, sinaksak na natin yung plug ng water pump. At ayan, abangan na lang natin kung magbi-blink. Okay, success, gumagana po ang submeter. Ngayon, pag gumamit ng kuryente, ay gumamit ng water pump yung nangungupahan, diyan nila makikita ngayon sa bagong kabit natin kung gaano kalakas kumuha ng kuryente itong water pump natin to. At bahala na lang sila maghati. So ayan, hanggang dito na lang tong ating video na to. At ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa bawat video na aking ginagawa. Sana wag po kayong magsawa na panoorin ang bawat video na aking ginagawa at kapulutan ng aral. Yun lang po, hanggang dito lang po. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa bawat video.